The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Narito na si Tony Abile, ang kakampi ng masa, isang serbisyo publiko at komentaryo, ang tumatalakay ng mga isyu na walang kinikilingan at walang kinatatakutang maglahad ng mga katiwalian. Bigwas ang kakampi mo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes dito sa DWGO. Okay mga kaibigan, good morning, good morning. At doon sa ating mga taga-subaybay, ang atin pong tatalakayin ngayon sa araw na ito ay ang hinggil naman po sa mga benepisyo ng ating mga kababayan hinggil sa SSS o Social Security System. Makakasama po at makakapiling po natin maya-maya lamang ang pinaka-head ng SSS ng Olongapo. Dahil sa ating mga texter, napakarami po ang nagre-reklamo at maraming nagtatanong hinggil sa kanilang mga benepisyo sa SSS. Kaya mga kaibigan, at doon naman sa mga taga-Sambales na naaabot ng ating TV show, good morning sa inyo. Maganday alo kayo mo kaganawan sa mga sambalin nyo. Naimbag na bigat na kayo amin na po. At sana naman po ay patuloy kayong nakatuto at maayong buntag sa mga naminaw na nanaong mga Bisaya. Maupay na aga sa mga waray. Mayapa abaki kayungan sa mga kapangpangan. At yun naman sa ating mga kababayang mga Ilonggot, Ilongga, maayong aga sa inyo nga tanan. Samahan ninyo ako sa ating programa. Higit na ito sa isang oras. Hindi lang isang oras. Parang sabi nga, parang gusto ko nang mag-overtime agad At samahan nyo ako para sa programang Bigwas. Mga kaibigan, makakapiling po natin ngayong araw na ito ang pinakamataas ng SSS Olongapo. Alam ko, pati Bataan ata, sakop nito. Good morning, ma'am. Makilala na po ninyo ngayon si Ma'am Malo Santos. Good morning sa iyo, ma'am. Magandang umaga po. Magandang umaga din po sa ating mga taga-panood. Ang ganda pala ni ma'am sa video. Bigla nga po akong ninervyos Actually po, hindi po namin sakop ang Bataan. Olongapo branch po kami. Ang sakop po namin is Olongapo City, Sucre, Castilla, San Marcelino, San Antonio, and San Narciso. Yun po yung sakop ng branch. Kaya lang po yung mga miyembro po natin from Bataan and sa norte po ng Sambales ay ina-accommodate po namin. Any person ho na pumunta po sa SSS Olongapo ay pwede ho mag-transact ng kanilang transaction sa SSS. Yun. Okay, tanyo na mga kaibigan. Talagang hanggang San Narciso, saklaw po ni Madam Malo Santos. Siya po ang head ng SSS. Kaya doon sa mga wala pang SSS at may katanungan sa SSS, ay bukas po ang ating text hotline po, ang 0910, at mababasa po ninyo yan sa inyong mga TV screen. 0910, yan at 553 3380. 0910-155-3380. Pwede po kayong magbigay ng mensahe at katanungan para po mapagselbihan kayo ng ating head ng SSS Olongapo. Doon naman sa mga taga San Marcelino, sa mga hanggang dyan sa Iba, Sambales, ay talagang alam ko, lalo na sa Hanjin. Alam ko sa Hanjin ay napakaraming gustong magtanong dyan na mag-text lamang po kayo. Kapiling po natin ngayon ang head ng SSS. Mayroon po ritong katanungan. Good morning po, bakit po ganon ang Power Plus Agency Security? Ay, dili na po ang sahod. Wala pong hulog pa sa SSS.
yung aming agency. Ano po ang dapat naming gawin? Ito po mga kaibigan, sagutin naman po ito ni Madam Malo Santos. Sayo ma'am. Yun hong mga empleyado na nagbe-verify na wala hong pumapasok na contribution sa kanila, maaari po kayo makipag-ugnayan sa aming mga account officer, kaya sa opisina po. Magdala po kayo ng mga payslip saka ID. Pwede po tayong mag-file ng affidavit of complaint para mapuntahan ho namin yung mga employers ho namin at ma-check ho namin kung bakit wala hong pumapasok na payment po sa inyo. Rest assured po na every time po na magkakaroon kayo ng complaint, gagawan ho natin yan ng aksyon para makita ho natin bakit hindi ho naguhulog. Kasi karapatan po ng bawat empleyado na malaman na pinaghuhulog po sila ng kanilang mga employers. So, magdala lang po kayo ng payslip saka ID, mag-fill up po kayo ng affidavit of complaint para mapuntahan ho natin yung sinasabi po ninyong kumpanya. Yun, ibig sabihin ma'am, kailangan pumunta sila sa inyo, may dala na silang affidavit of complaint. Yung affidavit of complaint po, mayroon pa kaming form sa office na ibibigay po sa kanila, fill upan po nila yon, and then isasubmit. Yun po yung magiging basis po namin ng pagre-require ng mga records dun sa mga employers po nila na kino-complain po nila. Ay, ibig sabihin po mga kaibigan, pumunta po kayo, makipag-ugnay po kayo doon at nandoon po yung legal department nila para i-guide po kayo. Ang alam ko po ma'am, kapag magtungo sila roon para mapatunayan na sila empleyado ng kanilang mga kumpanyang pinasukan, ay kailangan either payslip or ID, ano ma'am? Opo, dapat po meron silang payslip saka identification na in-issue po ng company na yon para meron kayong basis sa paniningil dun sa kumpanya. Ayan. Ito naman. Ayan, sunod-sunod na, napakaganda. At ang dami na pong nagtatanong. Ito na, atin na pong basahin po itong tanong po rito agad. Good morning, Bigwas. Sabi niya, gandang umaga po, pakitanong po ko lang po kung mag-loan po ba sa SSS, magkano po ba yung first loan at magkano po ang hulog ng company ng Baypoint. Baypoint to ha. Okay. Ang maloloan po natin, depende po yan doon sa monthly salary credit. Kung ano po yung nire-report ng employer sa inyo, doon yung basihan. Dapat po naka 36 months. Yun po yung minimum natin. At least 36 months na contribution. At meron po kayong dapat 6 months na current prior to the month of filing po. Within 1 year prior to the month of filing. Kasi kahit naka 50 months na po kayo at wala naman po kayong 6 na buwan na current, hindi rin po kayo makakapag-loan. Ma'am, pakilinaw lang po yung current na ibig sabihin nila. Yung current po natin kailangan po 6 months within 1 year prior to the month of filing of salary loan po. Halimbawa, 2015 na po ngayon ka magpo-file. Yes. Dapat meron po kayo at least 6 months from January to December 2014. Na nagtatrabaho. Na may hulog po. May hulog. Kasi kahit nagtatrabaho po tayo at wala na po tayong qualification, hindi tayo qualified doon sa 36 months, kaya 6 months na current within 1 year prior to the month of filing, hindi na tayo makakapag-loan. Yun po yung kailangan natin. Ang best nga, halimbawa, sumisweldo po tayo ng 10,000 at naka 36 months po kayo, doon po yung magiging basis. 10,000 po yung maluloan po ninyo. Halimbawa, ang monthly salary credit mo naman ay 15,000 at naka 36 months ka, 15,000 po yung maluloan mo. Sa 15,000 ma'am, magkano po ang bawas naman ng company o hulog ng company doon sa kanilang loan? Yung 15,000 na yun po is payable in 2 years. Tapos sa 50, nabayaran na po yung 50% at 50% din po yung term, pwede na po kayong mag-renew. Yung 15,000 po, ang MSC, yun po yung MSC, 1,650 po yung monthly payment po nun. Sa contribution. 1,650 po. 1,650. Opo. Yun po yung monthly salary credit nila, 15,000. Ang contributions po is 1,650. Kung makakapag-loan po sila ng 15,000, yung monthly amortization po, nasa payslip po nila yon. Ayun. Payable po in 2 years. Ayun. Payable within 2 years po ha mga kaibigan. Kaya doon sa mga nais mag-loan ay kung 15,000 ang inyong sweldo, 15,000 din ang inyong malulon. First loan yan. Pero ang tanong niyan, paano kung ang company ma'am, hindi inaasikaso ang loan
nila? Idadaan pa ba sa company o diretso na sa SSS? Kung employed po kayo, kailangan mo kasi pirmahan po ng employer representative yung inyong salary loan application. Ngayon, kung yung inyong employer's representative ay pumupunta naman po madalas sa SSS, pwede po sila yun na mag-file para hindi na po sila a-absent at pipila sa opisina. Pero kung gusto naman po nila, pwede po sila individually ang mag-submit ng kanilang application para sigurado sila na na-submit on time yung kanilang salary loan application. Ay, ganun pala. Ay, di paano kung halimbawa mayroong company na medyo mainit ang dugo doon sa kanilang empleyado, ay i-delay yung loan nito? Ay, may violation din po ba yun? Opo, kasi karapatan po ng bawat empleyado na makatanggap ng benepisyo sa SSS, saka privilege po nila yung paglo-loan. Ngayon, kung meron silang mga employers na ayaw pa-aprubahan yung kanilang mga salary loan application, kaya kahit na anong benepisyo, pwede din po maging ground ng pag-complain nila sa SSS. Iyon. Yan, mga kaibigan. Ang iba pa po ninyong mga katanungan, babasahin. Huwag kayong mag-alala. Babasahin ko pa. Tuloy-tuloy po ang pagtunog ng aming tablet eh. Mamaya, babasahin po namin tuloy-tuloy yan. Magkunting hanap buhay muna kami. Babalik po kami. Huwag po kayong aalis. Okay, patuloy na po tayo mga kaibigan. At atin pong patuloy na babasahin doon sa mga texter ko ngayon ha. Hindi po na ako magbibigay ng komento para doon sa mga yung sinasabi ninyong maraming adik. Hindi mo na ako magbibigay ngayon ha. Ay, yung mga adik dyan, kung sino yung mga adik dyan, at yung mga pasaway dyan. Behave ako ngayon kasi may bisita ako. Tungkol sa SSS ang ating tatalakayin ngayon. Sa Lunes na tayo magbigwasan ha. Ito ngayon, ang bibigwasan natin, yung mga company o mga security agency o lahat ng mga employer na hindi nagbibigay ng benepisyo sa kanilang mga manggagawa. Kaya kahit sa loob ng SBMA, obligasyon nila dapat na maghulog ng SSS. Kasi pag hindi, ay sigurado tugis ang katakot-takot nito. Okay. Ito nga galing naman sa 0999. Atin pong bigyan ng katugunan ng inyong tanong. Hindi ko pwedeng ituloy ang paano dahil baka ma-identify kayo kung sino kayo. Basta 0999, 4 na 9. Yang umpisa. Ito. Ma'am, tanong ko lang po kung mahabol ko pa ba ang security agency tungkol sa SSS na nag-resign na kasi ako. Mga 1 year na po ngayon. Ngayon ko lang nalaman na hindi po nila nahulugan ang SSS ko. May habol pa po ba kami regarding po dyan? Salamat po. Okay, ito naman po ang sagot ni Madam Malo. Opo, lalo na po kung ang inyong employer na pinanggalingan ay existing pa ho, nag-ooperate pa ho, malaki-malaki pa ho yung chance po ninyong mahabol yung inyong mga ibinayad sa SSS. Pwede ho kayong pumunta sa amin, mag-file nga po ng complaint para mapuntahan po yung sinasabi po ninyong employer na yon. Yun. Ibig sabihin, ma'am, kahit matagal na po matagal na panahon na, kahit 5 taon na hindi sila umalis sila doon, pwede pa rin tugisin yun. Basta meron po tayong basis ng paghahabulan po sa kanila. Kung existing pa ho yung company, the better po. Kasi kung hindi na ho natin makita kung nasaan yung employer, wala na ho tayong paghahabulan. So, dapat po, habang nandyan pa ho yung employer, kahit ho nag-change siya ng name, basta meron silang basis, pwede ho nating habulin yung employer po. Ayun, malinaw po ha. Mga kaibigan ha, talagang pwedeng habulin. Kayo, pag pumunta po kayo doon sa SSS, sabihin nyo kagad kay Ma'am Malo. Dahil siya naman ang busing doon eh. Madam, ako po yung nag-text sa inyo nung napanood ko kayo sa TV. Ito po yung tinext ko po kayo tungkol dyan. Ayan. At least ngayon nakita na ninyo si Madam Malo ha. Maganda, bata pa. Talaga ang babae kasi kahit hindi magmi-makeup eh. Ang ganda tingnan sa TV. Ako, kaya mo, pag hindi ako nagmi-makeup, hindi nyo ako makikita. Okay. At ito naman ang isa pang text message ng mula sa mula sa 0909.
Ito, ibaba na ang ating basahin. Good day po. Bakit po ang yayabang ng mga gwardiya sa SSS? Madam ha, prepare ka nito ha. Kasi sumbong lang ito, text lang ito ha. Ayan ha, ang yayabang po ng gwardiya ng SSS. Hindi po marunong mag-approach ng mga members na nagsusungit pa ng akala mo'y nagmamalaki porkit ba'y nasa SSS sila. Dapat yan ay pagpapalitan, lalo na yung nasa verification area. Yung matangkad na parang wag na yun ha, laging nakatupi ang kamay, laging nakaipit sa kilikili para bang basang sisiw. Ayan na. Sige, okay lang to. Tatanggapin naman namin lahat na ninyong comment At least nandito naman ang busing Kung anong ipapaliwanag ng busing. Sige, ma'am. Okay. Nagko-complain po sa mga security guard na nasa office. Rest assured po na pagdating ko po sa office, kakausapin ko po sila. Actually po, they are advised na magbigay ng maximum tolerance sa mga miyembro ho natin. Kasi alam ho natin na pag pumupunta po kayo sa opisina namin na kailangan kayo ng tulong, at kayo ho yung, sabi nga ho ni President, kayo ho yung mga boss namin. Iyon. So, kung may nagawa man po sila sa inyong pagkakamali, ako po humihingi sa inyo ng paumanhin. Kaya sasabihan ko po sila pagdating ko po sa office. Ano po yung dapat po nilang maging attitude sa mga members po natin. Yan. Salamat po sa inyong pagpuna doon sa ating baka mamaya yung medyo siguro gutom na yung gwardiya kaya nag-ganon na approach. Pero sabon yan mamaya. Sinumbong pa kasi ninyo. Kawawa yan mamaya. Ba't ninyo sinumbong? Okay, ito naman ang isa. At atin naman pong bigyan ng pansin. Higit na po ako sa 10 taon na ako'y nagtatrabaho sa hospitality company sa Subic Bay. Under labor code, may retirement pay na po yun pag nag-resign ako. Paano po kapag sinabi ng company namin na wala kaming ganon? Sabihin pati SSS wala sila. Anong gagawin noon, ma'am? Yung retirement po kasi sa SSS, kailangan at the age of 60. Yung sinasabi ho yata niya, retirement po nila dun sa company that is under labor laws. Sa amin po, kung naka 10 years kang contributions, at the age of 60, qualified po kayo mag-monthly pension. May monthly pension po kayo mga kaibigan kapag nahulugan kayo. Kung 10 years, umabot ng 10 years, ay paano pala ma'am, kung ang nahulog niya ay pang 8 taon lamang, pero umabot na siya ng 60 years old, pwede ba niyang abunuhan yung 2 taon para makapag-monthly pension siya? Opo. Doon sa mga miyembro ho natin na nagtrabaho at kulang po yung kanilang contributions, na hindi sila umabot sa 10 taon at 60 years old na po sila, pwede ho nila ituloy yung pagbabayad as voluntary member until such time po na ma-reach po nila yung 120 months, saka po sila mag-start mag-pension pag na-qualify na po sila dun sa qualifying premium natin for retirement benefit. Iyon. Ma'am, paano kung halimbawa nag-retire siya ay ang lagi niyang hinuhulugan sa SSS, di ba 200 lang po ang monthly po ng voluntary? 200 ba, ma'am? Hindi po. Actually, meron na tayo mga bracket para dun sa monthly salary credit po. Ngayon po, dun sa mga voluntary at self-employed po natin, nagpe-peg ho tayo sa 330 isang buwan. 330? Opo. Yun po yung sa monthly salary credit po na 3,000. Ang minimum monthly pension po natin ngayon para sa naka 10 years is 1,200 for retirement. Sa mga disability naman po, 1,200, kaya 1,000 plus 500 po na medical allowance. Sa mga disability po yun. Sa disability. Magkano po lahat yun? Bali, 1,700 po. Kung 1,2 plus 500, 1,700 po. Times number of months po na na-approve doon sa mga sakit po nila na-aprubahan ng ating medical officers. Yun pala. Ayun yung, paano kung talagang edad na niya umabot ng 60, magkano po ba ang pension, ma'am, ng mga nagbabayad ng 330 buwan-buwan?
Actually po, kasama po kasi sa computation yun, lahat po na naibayad nila mula umpisa, saka yung credited years of service. Ang minimum po natin ngayon is 1,200 na monthly pension po. Monthly pension? Opo. Minimum po yun. Plus, may mga increases po tayo pa nagbibigay po yung ating president ng increase. Nito po nakaraan, noong June 2014, meron tayong 5% na across-the-board increase sa lahat po ng mga tumatanggap ng pensions. Yung mga retirees, yung mga surviving spouse, saka yung total disability pensioners po. May 5% po silang increase simula po noong June 2014. Bago ko po basahin itong text na galing sa 0923, ay may tanong lang po ako. Yung mga tinatawag na volunteer contribution, yung mga kusang naguhulog, sila ba'y makapag-loan din? Opo, lahat po ng benepisyo na tinatanggap na employed members ay tatanggapin din po ng voluntary members and self-employed. Pwede din po silang mag-salary loan basta meron po silang current contributions. Lahat po ng benefit, maternity, sickness, funeral, death, retirement. Kung ano po yung tinatanggap ng nagtatrabahong miyembro ng SSS, tatanggapin din po ng voluntary members and self-employed members. Kung halimbawa, ma'am, naguhulog sila ng 330 monthly, tuloy-tuloy sila, 2 taon na tuloy-tuloy, pwede din silang mag-loan, yung personal loan nila, pwede ba yun? Pwede din po. Lahat po, basta naka 36 months nga po, yun po yung minimum po natin contribution para makapag-loan at meron silang 6 months na current. Yun, good news po yun mga kaibigan ha. Kahit personal na contribution mo, ikaw mismo naguhulog, pwede ka palang mag-loan sa kanila. Pero paano naman ma'am, magkano naman kaya ang mailoloan nila? Ang loan nga po, katulad ng sinabi ko kanina, equivalent po siya doon sa average po ng kanilang current na 6 months, within 1 year po. Depende po yan sa monthly salary credit. Halimbawa, nagbabayad po sila ng 550 isang buwan. Nasa monthly salary credit po yun ng 10,000 at naka 36 months po sila, qualified po sila sa 10,000 na salary loan. Kung naka 72 months naman po sila at ganun po yung kanilang monthly salary credit, nagbabayad sila ng 550 isang buwan at 72 months na po sila, qualified po sila sa 20,000. Iyon. Ayan ha, mga kaibigan, napakagandang balita po yan para doon sa ating mga viewers. Yung mga personal, yung voluntary contribution, ay pwede pala kayong mag-loan. Ngayon lang natin nalaman yan. Napakagandang balita mula sa SSS. Mag-loan ka ng halimbawa, kung naguhulog ka ng 500 monthly, ay makapag-loan ka ng 10,000. In case emergency, kailangan natin yan. Di ba? Kahit na hindi ka nagtatrabaho, ay nagko-contribute ka naman, ay ikaw po'y ma-avail mo po yung benepisyo na yon. Napakaganda. Okay, basahin ko naman po itong isa pang text message. Ang dami na. Ito ha, at dahan-dahan lang po ha. Okay, Sir Biguas, anong edad po ba pwedeng mag-apply sa SSS? Kasi po, edad ko ay 55 na. Okay, ma'am, paano po yan? Ilang edad daw? Anong taon daw? Kung 55 years old na po siya ngayon at meron siyang pinagkakakita na self-employed, pwede pa po siya mag-apply as self-employed member. Basta hindi pa po siya 60 years old. Pag more than 60 na po siya, hindi na po siya coverable under SSS law. Iyon. Ibig sabihin, ngayon po sir, 55 years old na po kayo, pwede pa po, may 5 years pa po kayong huhulugan. Ngayon, kung gusto mong mag-monthly pension, ewan ko lang kung tama ito, ipakurit ko lang to kay madam. Kung 5 years natapos mo yan, 60 ka na. Bago mo dumating yung 60 years old, bayaran mo yung 5 years na para maabot mo yung 10 years na contribution. Ewan ko kung may monthly pension ka na. Tama ba ako dyan, ma'am? Hindi po. Ay, hindi ba? Kasi po, kung 55 years old ka na ngayon ka palang magsisimulang mag-pension, ngayon ka palang magsisimulang magbayad ng contribution mo, ang requirement po natin is 10 years. Kaya kung 55 plus 10, at the age of 65 po, kung dire-diretso yung payment mo, saka ka pala mag-start mag-pension. Sa 65? Kahit 65 ka na,
at wala ka pa rin 120 months, hindi ka pa pwede mag-file ng retirement. Kasi ang qualification po kasi natin, kailangan you reach the age of 60, kailangan naka 10 years kang contribution. Kung kahit 60 ka na, kung wala ka naman 10 years na contribution, hindi po pwede. Kung naka 10 years ka na, hindi ka pa naman 60, hindi ka pa rin pwede mag-file. So, kailangan 60 years old ka, naka 10 years kang contribution. Yun. Hindi siya pwedeng magbayad ng kahit bayaran po niya ng buo yung 5 years, ay wala ho tayong back payment. Opo, hindi tayo pwedeng magbayad ng retro. Ayun, retro. Oo. Pwede ho niyang bayaran yung 5 years onwards, kaya lang, ang posting po nun as it falls due. Halimbawa, 2016, 2017, 18, 19, 20, sa 2020 pa siya pwede mag-file. Yun. Kaya bayad na po yun. Doon sa 10 years niyang nababayaran, ma'am, may tinatawag ba doong back pay? May tinatawag ba yun? Ano tama yung lansam? Ano ba yun? Meron po tayo sa retirement po, meron tayong option to receive yung 18 months in advance. Halimbawa, ngayon ka nag-60, 2015, January, pwede ho niyong tanggapin yung 18 months, January 2015 hanggang June 2016. Yun yung tatanggapin ninyo. Magsimula po kayo mag-pension dun sa ika-19th month. Parang in advance yung 18 months po, 1 year and a half. Yun po yung option po ninyo to receive. Yun. Paano kung umabot doon, ma'am, kinuha na ni Lord? Halimbawa, kinuha na po siya ni Lord, na-receive na niya yung 18 months. Okay. Magpa-file naman po yung surviving spouse ng death claim. Doon mag-start yung kanyang pension doon sa ika-19 month po, kahit namatay siya within yung period na yon na yung sa 18 months. Kasi nakuha na po yun, hindi naman na babawiin ng SSS yun. Hindi na siya makakatanggap ng benefit doon sa period na namatay. Halimbawa, namatay siya ng gitna ng 18 months na yun. Hindi na niya tatanggapin yun kasi natanggap na ho niya under retirement. Magsimula ho siya mag-pension doon sa ika-19 month din po. Ganon. 100% po ng tinatanggap niyang retirement, tatanggapin din po ng surviving spouse. Ng asawa niya. Opo. Ma'am, paano kung namatay na rin ang misis? Hinto na po ba ang pensyon na yun? Kung wala po akong 5 years, yung mula na nag-pension siya ng retirement, saka dun sa pagkamatay po niya, halimbawa, namatay po siya ng January 2015, dun lang mag-start yung pension niya. Tapos, kinuha niya yung 18 months. Meron po tayong tinatawag na 5 years guaranteed pension. 60 months po yon. 60 less 18, meron pa po siyang 42 months na tatanggapin. Hindi namatay within 30 months namatay. Meron pa matitirang 12 months. Yun po yung tatanggapin ng secondary beneficiaries pa po. Ayun. 12 months. Ayan. Malinaw po mga kaibigan. Napakarami kong nalalaman. Alam mo, sa totoo lang, marami na akong alam sa SSS. Pero, itong mga tinatanong ko ngayon, hindi ko pa alam kaya, mabutit nalaman natin. Dito naman sa, may nagtanong na naman dito. Galing naman ito sa 0907. Gaano katagal bago makuha yung SSS ID? Ito, sa ID naman ito. Ayan. Yung ating pong SSS ID, mini-mail po yan. Within ang commitment po ng PhilPos, within a month po na nagpa-ID po sila, marireceive po nila yung kanilang ID. one month, ma'am? Apo. Ito po yung commitment po ng PhilPos. Okay. Ito pa 1 month. Pero pag lumagpas ng 1 month, ibig sabihin, ang problema niyan, ma'am, nasa PhilPos na. Kasi sila po PhilPos po kasi ang nagde-deliver po ng ating mga mails. Yung UMID card po natin, sila din po yung nakakontract sa SSS. Sila palang nakakontract. Opo, yung PhilPos. Okay, ito naman ang isa pang text. Kahit anong ayos ko ng aking ma'am, layo Okay, huwag kayo maniwala puro mabait guard. Huwag kayong maniwala dyan sa nag-text. Mabait po ang guard ng employee ng SSS. Gapo, experience ko yan. May dumipinsa. May dumipinsa. Ayan. Sir, tanong ko lang, dati kasi nasa agency ako at nakalon. Ngayon, tinigil kasi nagsara na ang agency. Ano dapat gawin para maituloy paghulog ko sa SSS? 5 months po ako nakahulog na. Ayan, sige ma'am. Yung mga
may mga dati pong salary loans na natigil ho yung pagbabayad, kailangan hindi nyo ituloy yung pagbabayad. Kasi ang loan po, meron po siyang 1% penalty per month. Kaya lumalaki po siya. So, you have to pay it individually po. Pwede ho kayo sa SSS magbayad, sa mga bayad centers po, sa mga malls din po. Meron ho tayong mga malls na tumatanggap ng SSS payment. Yan. Ibig mong sabihin, ma'am, doon sa mga naka-loan na yon, pwede na silang magparsyal. Mayroon po bang tinatawag na yung amnesty? Kailan po ba magkaroon ng amnesty, ma'am? As of ngayon po, wala ho tayong amnesty. Natapos na po siya noong 2012, yung po yung last nating condonation of penalty. Wala pa ho tayong balita kung magkakaroon po siya ngayong taon na to. Kaya dapat po, kung mayroon ho tayong mga existing loan balances, pwede ho tayong mag-partial payment para hindi po siya lumalaki. Kasi may penalty pala, ma'am, ano? May 1% penalty po siya per month. Yun. At yun, paalala po namin sa inyo, mga kaibigan, ha? Yung tinatawag na condonation, yung tinatawag na may tinatawag siyang tinatawag na amnesty. Yun po, kung magkano po yung na-loan ninyo noon, kapag dumating yan ang abangan ninyo lagi, mga beneficiary ng SSS. Kapag mayroong amnesty, sikapin po ninyo kagad na mabayaran yung principal ninyong utang. Dahil wala po ang interest yun, tatanggalin po yung interest nun. Tama ba, ma'am? Dati po kasi yung ating condonation, yung penalty po hindi na natin binabayaran. Ngayon po, depende ho yan sa ilalabas po nilang guidelines kung magkakaroon ho ng panibagong program. Iyon. Sana libre pa rin para hindi lumaki. Sana po. Okay, eto na naman. Galing na naman po ito. Napakarami na, ha. At hayaan nyo po, mag-overtime po kami. Alang-alang lang sa inyo, ha. At hindi naman ito, araw lang na ito, magiging guest natin ang SSS. Mayroon na po kaming i-schedule dito na makakapiling natin siya. Okay, good morning po. Matagal na po ako nahinto sa paghulog ng SSS ko. Ngayon po, sana gusto ko ipagpatuloy ang SSS ko kasi po bakit kailangan pa po ang sulat daw ng dati kong kumpanya samantalang makita naman po yun doon sa computer na may hulog na po ako dati. Ano po ba ang dapat kong gawin para maipagpatuloy ko ang aking SSS paghulog? Gusto ko lang po sanang mag-self-employed. Ayan, maganda ang tanong. Sige, ma'am. Kung dati na po kayong may SSS contributions na posted for computer verification, pwede na po kayong magbayad as voluntary member. Ngayon po, kung meron po kayong business as self-employed, pwede rin po kayong mag-file as self-employed. Yung sinasabi po ninyo na bakit hinihingan pa ng letter yung inyong employer, may dahilan ho siguro, kailangan ho nating ma-check. Kung pwede ho sana puntahan na lang po ninyo ako sa office para malaman ho natin bakit po nare-require ng counter personnel na hanapan ng letter yung employer. Baka meron po sila nakitang problema dun sa record mo, kaya hinahanap po nila, kailangan nilang hanapin ho yun. Iyon. Mga kaibigan, puntahan po ninyo si Madam Malo sa Santos sa SSS po. Yan, katulad nitong nag-text na ito mula sa 0929, puntahan lamang po niyo siya, ha? At doon nyo, personal po kayong makikipag-usap sa kanya para malaman ang status ng inyong paghuhulog. At ito naman, isa pang tanong. Godin Bigwas, tanong ko lang po sa SSS kung meron ng anunsyo sa condonation at kailan po. Ayan, naipaliwanag na niya, wala pa. Ayan, ha, pareho tayo ng tanong. Ako din ganun dahil meron akong utang dyan. Nagbayad kasi ako nung nakaraan. Kasi yung aking, naalala ninyo yung calamity loan noon, yung 1995 dito sa Olongapo. Diba, nag-loan ako noon ng 3,000. Abay, umabot ng 40,000. Ngayon, inaabangan ko yung condonation, yung tinatawag na amnesty. Pumunta ako ng Maine. Pagdating doon, nagbayad ako kasi 3,000 lang babayaran ko. Abay, nung mabayaran ko, hindi ko dinala sa kabilang building. Hindi pa rin sumada na yun pala'y
bayad ko noon sa condonation. Parang lumabas doon tuloy, nagparsya lang ako. Mali pala, dapat pala dinala ko sa kabilang building. Kaya sa susunod, pag may condonation, dito na ako sa Olongapo dahil walang ibang building. Sigurado sa loob lang ng is na yan. May utang din ako dyan, ha? Okay, ito naman ang isa pang... huwag kayong mag-alala, basahin ko lahat ito. Kahit tuloy-tuloy. Sir Biguas, bakit po dito sa Santa Rita malaman lang na nagwawangwang nila para malaman yung oras ng curfew? Pero yung mga kabataan nakatambay pa rin sa likod ng police station. Di man lang mahuli-huli. Sige ha, at yan ay nakamonitor yung iba. At sir or ma'am, hayaan mo, ibang araw tatalakayin natin ngayon yan. Hindi pwedeng magalit si Biguas ngayon. Kasi may magandang bisita si Biguas. Kailangan nakangiti si Biguas ngayon. Okay, sa ibang araw, tatalakayin natin yan, ha? Okay, ito naman. Good morning, Biguas. Tanong ko lang po. Tanong lang po ako. Ngayon po, wala nang work. May utang po ako sa SSS ng first loan. At mag-isang taon na din akong nagbayad. Ano po ba ang dapat kong gawin para maipagpatuloy ko ang pagbabayad ko po? Yan, Ma'am Malo. Okay. Naiwanan po mga salary loan, may mga balances po. Pwede po kayo magbayad sa opisina o kaya kahit saang bayad center po. Sa mga malls po, tumatanggap din po sila ng mga SSS payment. Para hindi mo siya lalaki kasi may 1% penalty nga po yung mga unpaid loan balances. Pwede pong partial lang payment, pwede pong full payment. Yon. Yan ha, basta pwede makipag-ugnayan po kayo kay Madam Malo sa SSS. Huwag po kayong mag-alala, ang busing po ang inyong makakaharap doon. Ito pa, galing sa 0907, Sir Biguas, ask ko lang po na partial disability po ako sa dati kong work ngayon. Ngayon po, gusto ko nang mag-work. Pwede po ba ako muli mag-work at makapaghulog uli ng SSS? Kahit nga raw po tama, sige, si Ma'am Palo lang ang magpaliwanag sa inyo. Sige. Yung partial disability po kasi may corresponding number of months na po yan, lang naman po yan. Kung magaling na po kayo at gusto na huli yung magtrabaho at pwede na kayong magtrabaho, okay lang po yun. Kung meron po kayong trabaho, dapat po kayong ipagbayad ng SSS ng inyong employer. Wala akong problema ho yun. Ayun. Ito naman, magandang umaga, ma'am. Ako po'y senior citizen na. Ay minsan nasinghalan ng gwardiya ninyo. Nagrereklamo ng texter. Ganyan ba talaga ugali? Matangkad yan na gwardiya. Dapat yan. Wala na si ma'am. Naku, sinumbong ninyo. Kawawa na. Sabon yan mamaya. Ayan. Kayo, ang dami. Itong mga aking mga viewers. Ito pa. Galing sa 0910. Gandang umaga po. Kahapon nag-text po ako. Sana po Biguas ay ulit ang aming barangay. Sobrang talamak na po ang droga dito sa Bonifacio Street. Panay lakad ng ni Daduya sa Luuban. Wala naman pong nagawa. Ano ba ito? Mga pagdating po dyan sa drugs, maglaan po tayo ng ibang araw. Hindi muna po ako tatalakay ngayon dahil may bisita po tayo, ha. Para doon po sa mga beneficiary ng SSS. Hayaan nyo po, Lunes po. Mambibigwas tayo ng husto sa Lunes. Okay, good morning po, Bigwas. Ask ko lang po, kung pagbuba matagal nang hiwalay ang mag-asawa at namatay ang member ng SSS, di na raw pwedeng i-transfer ang pensyon kahit kasal? Ayan, sagutin mo yan, ma'am. Okay. Doon po sa mga death claim po natin na yung sabi mo nga ninyo, matagal lang hiwalay at wala pong support doon sa asawa o kaya may mga cohabitation. Pag hiniwalayan ho kasi natin yung asawa natin, nawawalan ho kasi ng karapatan yung ating mga surviving spouse kahit na pinakasalan pa ho sila. Kasi, opo, sa SSS kasi meron tayong tinatawag na priority of payment. Una-una po yung primary beneficiary natin, which is the legal spouse,
legitimate minor children. Legitimate minor children, yun po yung primary. Ang secondary po ay yung parents. Ang susunod po doon ay yung designated beneficiaries po doon sa in-apply ho nating iwan. And then pag wala po yung lahat ho yun, pupunta po tayo sa legal heirs. Ngayon po kung mag-asawa tayo at naghiwalay tayo, may mga rason ho yan. Bakit tayo naghiwalay? Nakikuhabit ba tayo? Eh kung nakikuhabit na tayo sa ibang tao, bakit pa natin hahabuli yung benepisyong para dun sa iba naman? May mga reason po kasi yan eh. Kaya hindi niya makukuha. Kaya hindi ho niya makukuha. Lalo na kung meron siyang primary pang naiwan, meron siyang legitimate na minor. Pero kung may asawang iba yung member, nag-asawa siya ng iba din, at meron siyang mga illegitimate doon na minor, sila ho yung pwedeng makakuha ng benepisyo. Kaya doon po sa mga pakasal na, huwag ninyong iiwan. Dagdagan. Biro lang yan, ha? Huwag, mali pala na iwanan ng original. Huwag iwanan. Nagbibiro lang ako. Nagpapatawa lang ako. Ayan, ha? At ito naman, atin naman pong basahin itong galing sa 0999. Ito, Ma'am, telco lang kasi may calamity loan po ako noong pinatubo. Pareho tayo. 5,000 po yun. Ang agency ko po noon, hindi nila hinulugan. Pero bayad na ako sa agency. At hanggang ngayon, di pa bayad ang SS ko. Ano po ba? Ako po'y makapag-salary loan? Ako po ba'y makapag-salary loan na? 172 months na po ako. Na paano po ba makapag-loan nito? Okay, ma'am. Yung mga existing loan balances po at more than 50% po ng loanable po nung maluloan po nila, hindi sila pwede mag-renew. Opo. Kailangan bayaran ho muna nila yung at least 50% po ng kanilang existing loan balance para makapag-renew po sila. Ngayon po kung yung sinasabi ho ninyong na-deduct sa inyo yung loan balance po ninyo noon, yung loan ninyo ng pinatubo, kung existing pa ho yung company, pwede ho natin silang habulin. Basta may mga proof po kayo na dineduct sa inyo yung pinatubo loan po ninyo before. Iyon. Napakaganda, ha? Pwede ninyong puntahan si Madam Malo sa SSS. Pero bago po ang lahat, huwag kayong mag-alala ba? Basahin ko po yan. Yung inyong mga text lahat na yan. Serbisyo publiko po kami ngayon. Kaya babalik po kagad kami pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay. Doon. Nakuha mo. Medyo puminis-kinis kahit kulay talong. Ano, engineer? Ito si engineer. Nakuha mo kahit medyo kulay talong. Okay lang. Okay, ito mga kaibigan, ipagpatuloy po natin ang mga katanungan ng ating mga texter. Mula po sa 0921, Sir Biguas, 8 years na po akong naghulog. 8 years na po naghulog ako. 980. Magkano po ba ang ilon ko? Boy Di Guzman. Ibig sabihin 980 ang isang buwan niya. Ganun siguro, ma'am. Magkano daw po ba, ma'am, ang kanyang mailulon doon? Halos 1,000. Kung ang monthly salary credit po ninyo ay 9,000 at naka 100 plus na ho kayong contribution at meron kayong current na 6 months within 1 year po, qualified po kayo sa 18,000 na salary loan. Wow! 2 monthly salary credit po yun ng 9,000. Wow, ang galing naman, ang laki. Yan po, ha, mula sa 0921 at ito namang galing naman sa 0939. Good evening po, Katomi, member din po sa SSS ako. Ang problema ko po ay 59 anyos na ako. Kaunti na lang po. Kunti lang po ang nahulog ko. Pwede ko po bang bayaran ang 10 years na monthly payment from Mac Pension naman. Para makapag-pension naman po ako. Salamat. Okay. Ito, ma'am, pwede na ba raw 59 na siya? Pwede ba niya bayaran hanggang 10 years? Kung 59 years old po kayo ngayon at babayaran po niyo yung 10 years,
Sa 69 years old ho kayo pwede mag-file ng retirement. Kaya 70 years old na po kayo noon. Basta ang kailangan nga ho natin, naka 10 years po kayong hulog. At kung ngayon lang ho kayo magbabayad, asset force due po yung pagpo-post po ng inyong mga contribution. Kaya kung 2015 ngayon plus 10 years, sa 2025 pa po, Yun. kayo makakwalify sa retirement. Pero kung nakapaghulog ka ng mga 5 years na or 3 years, Opo. Plus dagdagan ninyo ngayon ng plus 1 year, 4 years, o di 6 years na lang, makapag-pension na kayo. Okay. Ito naman, atin naman po, galing naman po ito sa 0946. Ayan ha. 0946-711. Paano sabi niya, paano po yung 10 taon ka na di nahuhulugan? Magkano na po ang contribution ko? Natigil po ang hulog ko sa SSS ng 10 taon na po. Paano po yun? Ano ibig sabihin nito? Paano daw yung ma'am? Natigil na 10 years na raw. Ituloy na lang, ganon. Opo. Kung natigil ho yung paghuhulog, pwede ho ninyong ituloy hanggang sa mapunmaan po niyo yung kakulangan po na inyong hulog. Kung halimbawa, naka 5 taon lang nga po, kagaya na sinabi ni Sir Tommy kanina, kung 5 taon lang nahulog ho ninyo, ituloy pa ho ninyo ng pagbabayad na 5 taon para mapunaan po ninyo yung 10 taon ng requirement po natin for retirement. Ayun. Ito naman, ma'am. God AM Sir Bigwas, pakitanong po kay ma'am. Paano kung sobra na sa 120 months ang contribution ko? Lalaki pa ba ang pension ko? Okay, ma'am. Yan, sagutin niyo po. Okay. Opo, kung mas marami ho yung inyong number of contributions, mas malaki po yung inyong tatanggaping benepisyo. The more contributions you have, mas malaki ho yung benefit na tatanggapin po ninyo. Ayun. Okay. Ay, ito naman, Bigwas, pakisagot, sir, yung tanong ko kung kanino napunta yung binayad ng OEDC sa pagbinta ng PUD. Sino humawak ng pera? Si Bong o si Rolin? Ay, ang alam ko po nito, iniwan po yung pera sa City Hall. Ang 510 million or 520 million nasa City Hall po. Na-interview ko na po dito si Bong Gordon, si ex-mayor. Ang sabi po niya ay nasa City Hall, hindi po nila nahawakan yan. Ang ewan ko lang kung ginawang partial payment doon sa pagkakautang ng kabuuhan. Yun lang po ha, at nandoon na po yun, iniwan po yun. Ang hindi lang natin alam kung na-partial payment po doon sa sinasabing 5.2. Salamat! At ito naman, galing naman po ito sa mahigit 10 years na po akong naguhulog mula pa sa Naval Base. Noon, pwede po ba ako maghulog para malaki pensyon ko? Pag 60 years old na po ako, 53 na po kasi ako ngayon. Yan ma'am, sige ma'am. Pwede pa ho ninyong ituloy yung pagbabayad ninyo hanggat wala pa ho kayong 60 years old para mas malaki ho yung inyong tatanggaping benepisyo sa retirement. Yun. Ibig sabihin, ma'am, kapag umabot siya ng halimbawa, umabot na sila ng 240 month contribution, tataas yung kanilang pension, ma'am? Opo, kasi sa 10 years pong contribution, which is 120 months, ang minimum nga po is 1,200. Kung naka 20 years po kayo, 240 months, ang minimum po doon is 2,400. Depende po yun doon sa inyong ibinabayad na monthly salary credit. Basta ang minimum po sa 240 months is 2,400 po yung monthly pension. Ano naman po yung nabalita na mayroong nagpipensyon ng 8,000? Ano ba yun? Mayroong 6,000. Saan ba yung ma'am? Paano paraan yun? Ano bang klaseng pension yun, ma'am? Actually nga po, depende po sa inyong binabayad ang basihan ng pagko-compute ng inyong monthly pension. As of ngayon po, may mga tumatanggap po ng 16,000, 11,000 na monthly pension under SSS. Yun po yung mga nagbabayad ng mga maximum. Yung sa 15,000 po nating maximum before, ngayon po 16,000 na po yung maximum po nating monthly salary credit. Kaya ang naloloan po nating maximum ngayon sa SSS, kung nagbabayad po sila ng maximum na monthly salary credit is 32,000 po.
Kaya ina-advise nga ho namin yung mga members na lakihan ho ninyo yung ibabayad po ninyong contribution sa SSS para mas malaki din po yung tatanggapin ninyong benepisyo at the time of retirement. Kaya pag namatay, mas malaki ho yung tatanggaping benepisyo ng mga iiwanan natin. Ganoon. Ibig sabihin, ma'am, kung worth of 16,000 ang maximum ay babayaran ng individual, yung voluntary, magkano po ang monthly doon, ma'am? 1,760 po yung monthly payment po ng premium dun sa 16,000 po ng MSC. Yun. At mayroon akong kadagdagang tanong doon, yung sinasabi niya na kung nagsobra siya, umabot siya ng 240, hindi po ba pwedeng ilansam yung 100 plus para iiwan na lang yung 120 months contribution? Hindi po. Wala pong ganun sa SSS. Lahat po na naibayad po natin, babalik po sa inyo, sa mga members po natin through benefits po. Kung mas madami nga ho tayong ibinayad, mas malaki ho yung monthly salary credit natin, lahat po yun, kinocompute po yun. Kaya mas malaki ho yung babalik sa ating benepisyo. May medical assistance na rin po ba ang SSS, ma'am, sa pamagitan ng hulog ng SSS? Ang sinasabi ho nating medical assistance na yan po, dun sa mga tumatanggap po ng disability. Meron ho tayong 500 na medical allowance dun sa over po dun sa kanilang monthly pension sa mga tumatanggap ng disability. Yung partial po plus 500, yung total disability plus 500 din po na medical allowance. Kung sakali, ma'am, hindi sila nakapag-file, hindi sila walang napinsala sa kanila hanggang umabot po sila ng tamang edad na magpensyon na, hindi sila nakagamit ng disability, hindi rin nila makukuha yon yung allowance doon na para naka-allocate para sa disability, ma'am. Hindi po. Yan, nililinaw po natin ha, mga kaibigan. At ito naman, good AM po. Sabi niya. Ito na, at nabasa na natin ito kanina mula sa 0946. Ito naman, galing naman po sa 0910. Good AM, Idol Bigwas. Pakibati naman po si Bimbim. Good morning sa iyo, Bimbim Basol. At ito naman, pwede po ba kumuha ng SSID kahit bago pa lang naghuhulog sa SSS, ma'am? Okay, ma'am. Sa lahat po ng mga members po natin na meron na po silang contribution, meron silang date of coverage, pwede na po sila magpa-ID. Yun. Mayroon lang ata silang babayaran, ma'am, ano? Wala hong bayad po ang pagkuha ng SSS-ID. Ang nagkakaroon lang po ng bayad, yung mga na-issuehan na po sila ng dating digitized ID, yung pong kulay blue na ID, at nawala ho nila yon o kaya isusurrender po sa SSS, magbabayad po sila ng 300 para dun sa bago nating UMID card. Ito naman, good AM Bigwas, sabi niya, kung paano proseso sa SSS, mali po kasi yung spelling ng pangalan ko doon. Kasi nung nanguha po ako ng NSO, iba po ang spelling doon, nakapangalan doon. Matagal ko nang gamit pa naman ang pangalan na yon. Ano pong gagawin? Ano pong gagawin daw nila, ma'am? Pwede ho natin ipakorek yung data ho natin sa SSS. Meron ho tayong form na fill upan, yung Members Data Correction Form. Birth certificate lang po. Yun natin ipipresent. Papasirox na lang po ninyo, dalhin po ninyo original para makorek ho natin kung ano ho yung mali doon sa database ng SSS. Yun. Yan po mga kaibigan, babalik po kami kagad. Commercial muna kami, kailangan namin maghanap buhay. Okay. Okay mga kaibigan, bago ko po basahin itong galing sa 0907-586, basahin ko muna yung karagdagang sagot dito sa tinanong kanina na texter, yung tungkol doon sa bayad ng pinagbintahan ng PUD. Ito po ay ang OEDC check po ay full payment sa Treasurer Office, yung 628 million. 628 million kasama na po yung interest. May resibo po daw pala si dating Mayor Bong Gordon. Kumita ang city government sa bidding from OEDC. Ngayon kumita daw yung sa bidding.
ang OEDC. Ngayon, nasaan na? Yon. Ang 628 million, di ba 500 plus lang yun? Di ba 510 lang ata yung pagkabinta noon? Tumubo po ito, nagiging 628 million at ipinasok po ito sa Treasurer's Office at may resibo po ito. Yun po mga kaibigan, yung tungkol po doon kanina sa bayad na yon doon sa pinagbintahan. Yung OEDC naman ay full payment na siya roon. Full payment na po doon sa kanilang sa binayad doon ng panalo nila. Okay, ito naman po. Minsan po tatalakayin natin ng maigi yan kasi nakapokus po tayo ngayon dito sa public service doon sa ating mga kababayan sa Olongapo na marami pa pong hindi nakakaalam hinggil sa pamamaraan at kung paano mapakinabangan ang SSS sa ating lungsod. Kailangan po ito sa ating mga mamamayan. Mayroon pong tanong dito, good evening po ma'am. Sabi niya rito, ako po'y miyembro 2 taon lang sa SSS 2005. Pero hanggang ngayon ay wala na po ako nakahulog. Maari po ba ako makapag-loan kahit wala po akong trabaho? Ito po, sagutin po ni Madam Malo. Madam, good morning. Ang salary loan po natin, kailangan po mayroon ho tayong 36 months. At least 36 months po, 3 years po yon. At kailangan po mayroon tayong at least 6 months na current within 1 year prior to the month of filing of salary loan po. Iyon. Yan. Ayun kailangan kasi mayroong 36 months kang may current po kayo o tuloy-tuloy na hulog bago po kayo makapag-loan. Ito naman galing sa 0946. Ma'am, good AM po. Tanong ko lang po, dati po akong may SSS. Since 1997, nahulugan ko lang po ito ng 6 months. Di na po ako nakatrabaho hanggang ngayon. Nawala na din po yung ID ko. Makakakuha po ba ako ng ID ulit? Di ko na din kabisado ng SSS number ko. Saka nandoon pa po ba kaya ang hulog ko? At pwede ko po ba itong ituloy? Okay, ma'am? Unang-una po, yung SSS membership po natin, lifetime po yan. Kung na-issuehan na po kayo ng SSS number before, hindi na kayo pwedeng issuehan ng bago. Pwede po natin i-verify sa SSS, hindi po siya mawawala. Lahat din po ng naihulog ho ninyo, hindi po yung mawawala. Nandyan lang po sa SSS. Pwede po tayo mag-verify, magdala lang po ng any two valid IDs as identification po ninyo, pagkakakilanlan po sa inyo para ma-check po natin sa records ng SSS. And then, pag na-retrieve na ho natin yung inyong data, pwede na ho kayo magtuloy sa pagbabayad. Pwede din po kayo magpa-ID. Basta tama lang po yung information sa database ng SSS saka dun sa inyong mga daladalang identification. Yun, yan At natutok lamang po kayo doon sa mga nagtitext. Baka mamaya nalagpasan, hindi nyo napakinggan ng gusto at hindi nyo napanood. Sir, sana po taasan naman nila ang pensyon ng mama ko po. Hindi, depende po kasi sa hulog yan Diba? Kasi pinaliwanag na ni Madam. Ito naman. Good morning po, bigwas po ang weya sa bunga ng Subic Zambales. Sa kada po magtatalakay po tayo nito. Ibang araw po para magandang, kasi gusto ko po pag nagtalakay ako niyan, yung umiinit yung bunbunan ko sige, ito naman. Bakit po kailangan pa natubuan ang sarili mong pera sa SSS? Ito galing sa 099. Ma'am, paliwanag niya, ma'am. Okay. Yung interest po sa loan, kasama ho talaga yung pag-i-interest sa mga utang. Kahit saan naman po tayong umutang, talaga pong may interest po yan. Kasi bumabalik din po yan bilang benepisyo sa inyo, sa ating mga members. Kung ano ho yung tinutubo ng pera ho na sabi nga ho niyo, sarili ho na yung pera, tapos ba't patutubuan pa? Kung ano man po yung interest na nakukuha ng SSS dyan sa mga loans po natin, bumabalik naman po sa atin bilang mga members. Ayun. Saan?
At ito naman, basahin ko yung kanina, pakibigwas, pakipost mo na lang yan sa FB, sa Olongapo City Council para malaman po natin ang lahat ng nangyayari na yan. Okay, sige. At ito naman, guniin po bigwas sa SSS kung bayad na po ako ng 25 years. Mababawasan ba yon? 25 years? Ang grabe, nahaba naman. Ano? Good AM bigwas sa SSS kung bayad na po ako ng 25 years. Mababawasan ba yun? Anong ibig sabihin ito? Nababawasan do sa... Hindi po. Hindi po nababawasan yun. Kahit 30 years pa ho yung inyong na-contribute sa SSS, doon ho magbabase ang SSS sa pagbabayad ng benepisyo sa inyo. Sabi ko nga ho po kanina, mas marami ho kayong number of contributions, mas malaki po yung tatanggapin ninyong benepisyo sa SSS. Oh, yun, tataas pala yung inyong pensyon. Oh, hindi na mababawasan yun. Pwede na sila tumigil doon, ma'am. O pwede na rin ituloy para lalong lumaki. Pwede ho kayong tumigil kung talagang ayaw na ho ninyong magtuloy ng pagbabayad. Pwede pa rin ho ninyong ituloy hanggang hindi ho kayo nakakaabot pa ng 60 years old. Okay. Good day, Bigwas. Idol talaga kita. Wala kang kinatakutan. Sir Bigwas, tanong ko lang po, tama ba yung sabihin ng manager mo kung hanggang kailan ka na lang kahit di pa tapos ang contract mo? Tapos ginawan pa nila ng resignation. Di naman ako gumawa noon para lang daw malinis yung pangalan ko. Ay dapat dito sa NLRC ito, labor problem ito. Hayaan nyo, pag-usapan natin isang araw yan. Good evening, sir and ma'am. Tanong ko lang po, kung pwede pong magpalit ng beneficiary kapag sobra na sa 18 years old ang edad ng anak ko para ilagay ko naman yung mga bata pa ang edad. Jimmy po ng New Cabalan. Yan. Actually, hindi ho natin pinapalitan yung mga beneficiary ng mga anak. Idadagdag lang po natin yung mga bago po ninyong anak. Meron po tayong form na kukuhanin sa SSS, member data change request form. Dadalhin lang po niyo yung mga birth certificate ng mga anak po ninyo na gusto ho ninyong idagdag. Ano ibig sabihin, ma'am, na idadagdag lang yung mga bagong anak? Paano kung may anak na, may anak na iba sa iba? Ano, ma'am, dadagdag din yun? Opo. Sumagot si Madam, opo. Okay, good day po, Bigwas. Nagwo-work po ako dati sa Soul Manpower Agency. Di nila inuhulugan ang is ko. Ay, ito po ba ay aktibo pa kaya itong inyong itong manpower na ito? Dahil sabi ni ma'am, pwede kayong pumunta sa kanyang tanggapan at mag-file ka ng complaint para pababayarin natin ang agency na yan. Tama pa ako, ma'am? Opo. Ayun. May mga complaint po kayong ganyan, pumunta lang ho kayo sa opisina para mapuntahan ho yung employers ninyo na hindi ho kayo pinagbayad ng inyong mga kontribusyon. Okay. Salary loan, galing naman to sa 0932. Salary loan paid for 1 year. Transfer another company after 3 years and pay for 1 year. I'm waiting for the condonation para this year. How much po ang balance ko din? Kailangan natin sila pumunta doon, ma'am. Ano? Ayun. Para malaman nyo po yung balance ninyo, pumunta po kayo doon sa SSS. Hanapin lamang po ninyo siya doon, ha? Ayun po ang pinakabusing doon. Naka 6 years pa lang po ako nakapaghulog. 52 na po ako. Pwede po ba lakihan ang pwedeng ihulog? At hanggang magkano po ang pwede? Ma'am, hanggang magkano daw kung gusto daw nila lakihan? Pwede ho, yung mga 52 years old po, pwede ho ninyong, kung ngayon pa lang ho kayo mag-start magbayad ulit, after na natigil ho yung paghuhulog, meron po tayong bracket na pwede ho ninyong sundan. 10,000 po yung pinaka-maximum ho doon kung masyadong malaki ho yung magiging gap from previous ninyong hulog. Ngayon kung meron naman hong basis, kasi meron tayong certification doon sa baba ng resibo, na yun yung tinatanggap mong income, yun yung income mo for that month, for that period, kaya pwede ho ninyong lakihan. Meron ho kayong pagpipilian na bracket. Yun.
Ay, tama yun kanina, yung paliwanag ni ma'am kanina. Kung gusto mo talaga malaki pension mo, ay di 1,000 plus ang isang ang ihulog mo buwan-buwan kahit na self-employed ka, lalaki naman ang husto ang iyong benepisyo. Good morning po, Bigwas. Pwede po ba pakibati na lamang kay belated happy birthday kay Dennis Calibio, Kaibio. Salamat po sa inyong programa. Salamat naman po. At ito naman, unahin natin itong mga SSS ha. Good morning po, tanong ko lang po. Nag-apply ako sa SSS, kaya lang ni minsan hindi po ako nakapaghulog. Hindi po ba itong ituloy? Tanong ko lamang po. Ayan, sige ma'am. Yung SSS po ninyo, lifetime number po yan. Ngayon kung wala pang hulog, mag-apply po kayo as self-employed para makapag-start. Ayun, mag-apply po kayo ng para sa sarili na ninyo. Okay? Paano kung self-employed sila ma'am, tapos biglang nagkaroon ng trabaho, pwede na bang ilipat na rin doon? Opo, kasi sabi ko nga kanina, yung SSS number po ninyo, lifetime number po yun. Yung coverage lang po ninyo as membership ang magbabago. Pero magbabago yung hulog? Opo. Magbabayad ka self-employed ngayon at na-employed po kayo. Kung magbabayad ng self-employed, yung employer naman po ninyo magbabayad para sa inyo. Iyon. Ito naman, galing sa 0946. Good morning po sir. Kami po ay mga mag-asawa na dumulog po sa inyo. Sa lawag ay sige po ha. Ibang po ang topic natin ngayon. Sa next week na po tayo. Hayaan nyo po at hindi ko po kayo nakakalimutan. Nandito po kayo nakasulat po kayo dito sa line up po. Pwede po ba, galing naman sa 0929, pwede po bang maghulog sa SSS kahit matagal nang hindi po nakapaghulog? Ayon kay madam, pwede po kayong maghulog. Pwede na ninyong ituloy yan. Good morning Bigwas, 2002 naghulog ako pero nahinto po. 3 po ang anak ko. 2 anak ko di po nakasama sa SSS. Gusto po namin ipagpatuloy at paano mailagay ang 2 niyang anak. Sige ma'am. Pwede ho ninyo ipagpatuloy yung inyong pagbayad as member kung meron na kayong previous contributions. Yung mga anak po ninyo, as beneficiaries po ninyo, dalhin lang po ninyo yung mga birth certificate nila sa opisina. Additional beneficiaries po. Ayun. At ito naman galing sa 0909, paano po ba magkapag-apply ng calamity loan at kailangan po ba ang updated ang hulog? Makapag-apply lamang po kayo ng calamity loan kung mayroon pong kalamidad na dumating sa ating syudad. Pag wala po, hindi pa po tayo makakapag-apply. At ito naman, good evening po sir, tanong ko lang po sa SSS kung kasi po may loan po ako sa SSS 4 years ago. Ngayon tanong ko lang po, may tubo po ba yun sir? Kasi ngayon po wala na po akong trabaho. Paano po yun sir? Di ko po nabayaran pa. Sige ma'am, pakipaliwanag po. Yung salary loan nga po, meron po siyang interest, saka may penalty po siya dun sa unpaid amortization. 1% per month po yung penalty. Ngayon po, para hindi po siya lumalaki, pwede po kayo mag-partial payment. Kaya nga lang po yung natitira po, mag-accrue pa rin po yung kanyang penalty. Ayun. Good morning, Bigwas. Sabi niya ako po ay may loan dati sa una. Kung work ko po ay natigil na lamang po. Yun pong pagbayad dahil nag-resign ako. At sa ngayon po, may ibang work na ako. Pwede ko po bang ipakaltas na lang sa salary ko ipakaltas sa salary ko yung lang po. Maraming salamat. Pwede po yun ma'am, di ba? Opo. Yan, pwede po yun. At ito naman good morning Bigwas, bakit po ang lula ko wala pang increase ang pensyon niya? Ano po ba ang dapat gawin? Ano daw gagawin ma'am? Wala daw increase. May increase ba ma'am? Nagkaroon po tayo na increase noong June 2014, 5% po. Ngayon kung hindi po siya naka-receive, pumunta po sila sa opisina para ma-check po natin yung records po. Kasi automatic po yan basta lahat po ng pensioners, nagkaroon po siya ng increase na 5% effective August po 2014. Yun. Pumunta po kayo doon sa opisina niya ha, para malaman niyo yung increase. Dahil nag-increase po. Good morning po. Totoo pong bastos ang guard na matangkad na yan. Dapat 4 na ata ito. Ay nako, kawawa niya. Good evening Bigwas. Tanong ko lang po kung pwede ko po ba hulugan ang mga nakalipas kong mga taon.
naputol-putol ang hulog. Gusto ko po kasi maging straight. Ano to? Straight sana hulog ko. Kung pwede po, salamat po. Pwede po, pwede raw. Sabi ni ma'am, ha? Ituloy na po ninyo ang paghuhulog ninyo ngayon. Sa Good Aim, Sir Biguas, tell ko lang po. Kasi nag-resign na ako sa Misias Agency. 1 year din. Hindi nila nahulugan ang SSS ko. Pwede po bang ma-refund ang kinaltas nila sa akin? Ito po'y problema ko. Wala silang binigay na payslip sa akin sa mga guard nila. Kapirasong papilang na mahabol pa kaya yun. Kawawa naman ang mga guard nila. Ma'am, ang alam ko pwedeng habulin kasi nandyan pa yan Sige ma'am. Pwede po natin habulin ho yun. Pumunta lang po kayo sa opisina, kayo ng complaint. Kasi yun na yung magiging basis namin ng paghabol dun sa employer po na sinasabi po ninyo. Ayun, yan ha. Matutulungan na po kayo. Pwede kayong pumunta sa opisina ni Madam Malu Santos. Hanapin lamang po niya dahil i-refer kayo nyo doon sa legal at para masulatan at pagbayarin yung inyong agency na pinasukan. Gandang umaga, Biguas. Tommy, SSS pensioner ako. Nakaligtaan kong i-add ang bunso bilang beneficiary. Pwede po bang ihabol ko? Binbundang. Yan, pwede pa ma'am. Kung matagal na po kayo nagpe-pension sa SSS, hindi na po. Kasi bakit hindi ho nyo siya i-final before you file yung retirement ninyo? Kasi kasama na, kahit hindi ho nyo siya na-i-add na beneficiaries, at the time ng filing po, hinihingi naman po yung mga birth certificate ng mga anak na minors, makakasama po sila sa pension po ninyo kahit hindi siya nakadeclare before. Oo, sayang Oo. Pero ito na lang galing ilang na lang po ilang text na lang po ang aking babasahin. Hindi ko po talaga maubos-ubos ito, napakarami. Ito galing sa 0912. Sir, pakibigwas nga itong hakor sa Hanjin kasi yung bangka na tumakbo parang pagong tumakbo yung roro kasi halos wala nang nabawasan. Sa SSS po tayo ngayon Hayaan nyo, ibubukod natin yung hakor na yan. Hakor-hakorin natin yan Ito naman, maraming salamat po sir sa information. Punta na lang po ako sa SSS. God bless po at habaan na po pa po ninyo ang inyong programa. Hirap na po ako, 2 oras na po umaabot. Lagi akong extension. Baka mawalan na ako ng boses. Good morning po Sir Biguas. Ask ko lang po sa SSS kung ano ang requirements na ang kailangan kong mag-apply ng SSS sa new member, self-employed po. Yan, sige ma'am. Ang kailangan lang ho natin para maging permanent po yung number ho ninyo ay yung birth certificate. Kung married na po at marriage contract, saka birth certificate po ng mga anak. Yun lang po. Ganon. Okay, pasensya kayo rito. Itong aking kritiko rito, ang dami na niyang text sa akin. Ay, hindi po ako pwedeng pumatol ngayon. Sige ka, sa Lunes ka. Bigwasan kita. Ngayon hindi ako pwedeng pumatol dahil may bisita po ako, Okay. Sir, wala po tayo, usapin muna ngayon politika. Masakbuka, Lunes na. Okay. Serbisyo publiko po muna tayo ngayon. Sir Biguas, good AM po. Kung sakali po bang may utang pa ako sa salary loan ko, ay di ko po nabayaran, magiging sagabal po ba sa aking retirement yon? Wala po ba may makukuha sa retirement? Ayan, sagutin po yan ni ma'am. Sige ma'am. Hindi po siya magiging sagabal. Kaya lang po kung meron po tayong mga natitirang mga loan balances, bago po kayo makatanggap ng inyong monthly pension, ima-minus po muna siya dun sa inyong tatanggaping benepisyo. Pag nabayaran na po lahat yung natitira ninyong utang, that's the time po na magpe-pension po kayo monthly. Ang retirement pension naman po, lifetime pension po yan. Hanggat buhay po kayo, magpe-pension po kayo. If anything happens naman po sa inyo, matatransfer po yan doon sa surviving spouse, 100% po. Yun. Good morning, Bigwas. Ay, ano po bang gagawin ko rito? Palagi akong pinariringgan, nababarilin daw nila ako. Ay, pablatter mo. Ako nga, ang dami ng banda sa akin Mayroon pa, kakanyunin daw nila ako. Good evening po, yearly po ba may condonation? Salamat po, ma'am. Tanong nila, ma'am. Hindi po siya yearly. Actually, ang condonation po, nire-recommend po yan ng ating kamara. May approval po galing sa kanila.
Okay. Bigwas, halimbawa po, isang taon lang po, na ako nakahulog sa SSS. Pwede po ba ako mag-loan at magkano po ba ang may-loan? Ayun ang sabi nga ni ma'am, depende sa sweldo ninyo. Kung magkano yung sweldo nyo, isang buwan doon ay may inyong masisweldo. Pag tuloy-tuloy po yung 1 year na hulog ninyo, ay pwede na po yon. Pero pag hinto, ay hindi po pwede kasi kailangan 36 eh. 1 year ba, ma'am? 36 po ang minimum. Kailangan may current na 6 months within 1 year prior to the month of filing. Ayun. Yan ha. Pwede po yun. Good day, Bigwas. Pati-bati na lamang po ang pinsan ko na masipag, Pedro Cabral. Salamat. Okay. Last two. Hindi ko talaga kaya ubusin na pakarami ninyo sa ibang pagkakataon dahil i-schedule namin po ang laging pag-upo ni Madam dito sa programang Bigwas. Kaya ihanda po ninyo ang inyong mga tanong sa susunod na pagbalik niya dahil lumagpas na po kami ng gusto. Ma'am, kung 100 ang kaltas ng company sa amin, magkano po ba ang dagdag ng company sa hulog namin? Ayun, kinakaltas daw sa kanila 100, magkano daw yung counterparts ng company, ma'am? Actually po, ang counterpart po ng employer ay almost 75% po. 25% lang po yung sa employee. Ngayon kung 100 yung kinakaltas sa kanya, sabi ko 75, mga 300 po yung ng employer. Depende po kasi yun sa kanyang salary credit kung magkano yung sweldo. Yun. Kaya mga kaibigan, wala na po tayong magawa. Kumanta na si Oras na. Oras na po kami para kami magpapaalam. Umabot po kami ng 2 oras higit. Kaya maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa aming programa. At yung inyo pong mga katanungan sa susunod na pagkakataon, malaman po ninyo na uupo na naman uli dito si Madam Malu Santos. Ay yung mga ibang gusto pang magtanong, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa ang text. Hindi pa namin kayang basahin. Baka umabot pa kami ng 1 araw rito. Kaya sa susunod po at saka yung iba naman, pwede kayong pumunta doon sa SSS. Hanapin lamang po ninyo siya para po doon sa mga katanungan at matutulungan po niya kayo. Ma'am, kayo po yung una munang magpasalamat at magpapaalam sa ating mga viewers. Maraming salamat po kay Mr. Abilia sa pag-imbita sa akin. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa pagsusubaybay. At sana po, nabigyan ko kayo ng impormasyon na makakatulong po sa inyo. Good morning po. Ayan po mga kaibigan. At ako naman ang inyong lingkod sa programang Bigwas. Ngayong araw na ito, wala po tayong kinakante dahil tayo po ay nag-public service. Kaya maraming salamat. Sa sunod na mga linggo na, doon na tayo po tatanggap ng mga komento ninyo. Maraming salamat. Ako po si Tommy Abilia, ang inyong sumbungan, ang inyong sandigan, ang inyong Bigwas!